Dahil sa magdamagang ulan sa ilang lugar sa Metro Manila, naperwisyo ng baha ang ilang motorista, empleyado at nagtitinda. Balita hatid ni EJ Gomez, Bea Pinlac at James Agustin. Panakanak ang buhos ng ulan ang naranasan sa Quezon City bago mag-alas 11 kagabi. Bumaha sa ilang kalsada tulad sa Maria Clara Street. Mataas din ang tubig sa bahaging ito na Santo Domingo Avenue. Sa Enes Moranto Street, patagos ng Araneta Avenue, hindi na makadaan ng mga light vehicle. Ang isang kotse nalubog sa baha, habang ang isang truck hindi rin makabante. Bumuelta na lang ang ibang motorista. Parang di kaya eh. Sila kami dyan nadaan eh. May kotse dun eh. Kalahati eh. Pagka umabot saan. Si Maymay lumusong sa abot bewang na tubig kasama ang kanyang asawa. Inabot na raw kasi ng bahang binabantayan nilang tindahan, kaya inilikas nila ang ilang gamit. Parang nakasanayan na lang kasi diyan kami naghahanap buhay. Pero pag yung malaking na malaki yun, matatakot na kami. Pero pag ganyan pa lang, kakayanin pa naman. Pasado alas 3 sa madaling araw nang bumuhos ang malakas na ulan sa Payatas Road. Halos mag-zero visibility. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Malakas din ang buhos ng ulan sa Elliptical Road. Bumaha rin sa bahaging ito ng Araneta Avenue. Ilang truck ang sumubok na dumaan. Marami namang light vehicles ang umiwas at tumanap ng ibang ruta. Ang ibang nagbibisikleta at nakamotorsiklo, kanya-kanya ng diskarte. May mga tumirik pa kaya napilitang itulak ang kanilang motorsiklo. Karamihan ay papasok sa kanilang mga trabaho. Mahirap. Lalim kasi doon ng tubig. Dito. Mahirap po talaga. May pasok po ngayon eh. Mahirap po magano. Kasi baha po kahit 10 daan ng baha eh. Ano nangyari sa motorsiklo nyo? Tumirik po. Malalim po eh. Walang tigil na ulan kaya ang baha unti-unti nang tumataas. Bagamat sanay na, pasakit pa rin daw ito sa bulsa ng mga tricycle at jeepney driver. Tuwing masungit daw kasi ang panahon, naaantala ang kanilang pamamasada. Wala akong pasahero sa Kamahila. Hindi ako makaka-bounder eh. Wala akong pakakain sa pamilya ko. Wala akong kikitain. May nakukuha pa po kayong pasahero ngayon? Sa ngayon, madalang lang kasi walang estudyante, walang pasok. Malaking kabawasan. Hindi naman lahat ng mga may pasok. Yung mga nagtatrabaho, yung iba ayaw nang pumasok. Si Mang George naman nakasalubong natin na tinitiis ang ulan at nilulusong pa rin ang baha para makauwi galing trabaho. Sinelas lang ang suot at ang ginamit na payong napulot lang niya na bubble wrap sheet sa kalsada. Makita ko tulong dyan, pinayong ko. Para lang hindi mabasa. Maglalakad lang po kayo pa uwi? Oo, lakad lang. Bakit po? Wala nang budget. Madaling araw pa lang may ilang residente ng alerto at sinilip ang sitwasyon sa Marikina River ngayong malakas ang ulan. Gaya ni Tatay Josel na saglit dumaan sa may ilog bago pumasok sa kanyang trabaho ngayong umaga. Minumonitor ko rin yung level ng tubig para kahit nasa trabaho ako, na-chat-chat ko yung misis ko na maghanda kung sakaling tumasok pa man. Bahain talaga ang tumana. Bagamat improvised, naka-full gear din daw siya, lalo't nakabisikleta lang siya sa pagbiyahe. Bagamat malakas ang agos ng tubig dito sa Marikina River, pagka ganitong tuloy-tuloy at malakas ang pag-uulan, may mga residente raw talaga ang bumibisita pa rin dito para samantalahin ang panghuhuli ng isda gamit ang kanilang mga improvised na pamingwit, katulad nitong salok na ito. Kanina nga yung mga nakausap natin, ang huli nila, ito, mga tilapia, para raw sa kanilang agahan. Mahigit 20 po na huli namin. Pagkain lang po ng pamilya. Umiingat lang po kami. Pag malakas po ulan, namimit po kami. Kasi sayang din po. May ilang bahagi na rin ng kalsada kung saan makikitang umapaw na ang tubig mula sa ilog. EJ Gomez, Bea Pinlac, James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.